Maghanap na nga ni tayo ng dambuhalang sawa at king cobra ngayong umaga hanggang gabi para makita na nga ni natin sila. Matagal na natin silang hinahanap, ni pa rin natin makita. At yan nga ni ang una nating nakita, isang Weber ant. Sobrang dami nga ni niyan dito sa amin. Sa ibang lugar kinakain nila ang itlog niyan, pero dito sa amin hindi yan pinapansin. Sobrang tatapang kasi nga ni ng mga langgam na yan, kaya hinahayaan na lang. Ayan naman nga ni ang sunod namin na nakita, isang uri ng ahas sa tubig. Yan naman ang ahas na kayang mabuhay sa salt water at sa fresh water, pero mas madalas na makita sa salt water. Yan naman ang marine file snake, walang kamandag na ahas. Mga isda naman nga ni ang kinakain ng ahas na ito. Ayan, tinataboy ko nga siya ng tubig, baka kung iba pang tao ang makakita sa kanya ay patayin lang siya. Baka mapagkamalan pa nga ni na walo-walo. May napulot nga ni kami ditong pakpak ng isang manok, yan yata ang pakpak ng labuyo. May nakita naman nga ni kami dito isang ahas, puyat na ahas yata to, kung makahikab sobra-sobra. Yan naman nga ni yung huhusgahan ka mula ulo hanggang paa. Yan naman nga ni ang Philippine vine snake or Asian vine snake, Ahetola prasena mildlevenomous. Bali natuklaw na ako ng ganitong klaseng ahas. Sobrang hilo lang nga ni ang naramdaman ko at pangangati ng parte ng kanyang natuklawan. Ito naman nga ni si Macdon, may hinuhuli na insekto kaya hindi kami pinapalapit sa kanya, baka raw mabugaw. Napakaseryoso pa naman nga ni niya sa parte na yan, oh. Dinadakma lang, bilis kamay. At yan naman nga ni yung kanyang hinuli, isang dragonfly lang pala. Hindi mo akalain na sobrang dami pala ng mata ng dragonfly na yan. At ang tingin niya sa movement ng tao ay slow-mo, kaya napakabilis lang nilang makatakbo sa atin. Pero mas mabilis ang kamay ni Macdon. At yan naman nga ni ang sunod namin na nakita. Kung napapansin nyo yan na maliit lang na kulay brown, parang nakakamouflage siya sa kahoy. Yan naman nga ni ang sikada, maingay yan pag magdidilim na. Yan naman nga ni ang sunod namin na nakita, isang maliit lang na praying mantis. Pagsapit nga ni ng gabi, ito agad ang bumungad sa amin, isang bayuko. Bali may napansin lang nga ni kami sa mga bayuko na yan, may buntot pala silang maliit. Siguro yun ang way nila para maghanap sila or mag-trace ng kanilang magiging kapartner. Tulad na lang ng isang to, kung makikita nyo yan na maliit sa kanyang likuran, nagwi-wiggle-wiggle pa, yan yata ang kanyang buntot. Nakakita naman nga ni kami dito isang pugad ng Philippine bulbul, kaso wala ng laman, siguro nakalipad na yung mga sisiw dito. Meron naman nga ni dito isang the flash, ayun o, bigla na lang nawala. Isang kisap mata lang, wala na agad. Yan naman nga ni ang tailless whip scorpion. Napakabilis nga ni pala nila gumalaw. Diyan naman nga ni sila madalas na makita sa mga kahoy, minsan naman sa bato. Minsan nga ni hindi mo sila mapapansin kasi napakagaling nilang mag-camouflage. Ayan naman nga ni ang sunod namin na nakita, isang stick insect. Napakagaling din nilang mag-camouflage sa mga sanga-sanga. Yan naman nga ni ang kanilang angking galing. Minimimik nila ang mga sanga na kanilang nadadapuan para makaiwas sa kanilang mga predator. Meron pa nga ni kami dito nakita pa isang insekto, yan naman ang bombardier na tinatawag. Iniingatan nga namin na hindi magalaw ang mga dahon dyan, gawa ng naglalabas yan ng mabahong amoy. Meron naman nga ni dito isa pang snail, napakalinis niya, oh, kinakain yan sa ibang lugar pero dito sa amin hindi nga ni namin yan kinakain. Dahil bayuko lang nga ni ang kinakain namin. At ayan, sobrang dami na naman nga ni ng mga hipon dito sa amin. Minsan nangunguha kami nito pang ukoy, napakasarap nito. Pag maurasan naman nga ni kami, manghuli kami nito para meron naman kami pang ulam. May nakita naman nga ni kami dito isang ahas, yan naman ang Mueller wolf snake, Lycodon moliere. Yan naman nga ni ay walang taglay na kamandag. Napakabilis talaga nila gumalaw sa damo, bigla na lang yan nawawala pag nakasuot na siya sa damuhan. Kaya ayan, hayaan na lang nga ni natin siya dyan para makapagparami pa ang mga ahas na yan, dahil may mga kanya-kanyang role din niya na ginagampanan. Ayan naman nga ni, kung mapapansin nyo, isang dragonfly, malapit na yan ma-extinct dahil nga ni sa pagkasira ng kagubatan, magiging kwento na lang sila sa mga susunod pang henerasyon. At ayan, nakakita pa nga ni kami dito ng isang makamandag na ahas, yan naman ang viper na tinatawag, Northern Philippine Temple Pit Viper, Tropidolymus sabanulatus. Meron naman nga ni dito napakalaking bullfrog, hindi na namin nilapitan gawa ng hindi naman namin huhulihin. Maswerte nga ni ang gabi niya na ito dahil hindi siya magiging ulam. At yan, may kakaibang ipis naman nga ni dito, siguro nakatira to sa tubig. Meron naman nga ni dito nakasilip na tarantula, ready to ambush na, nag-aabang na lang ng mapapadaan ang kanyang makakain. Yan naman ang Earpnicos sp. Nakakita pa nga ni tayo dito ng isa pang viper. Yung unang nakita pala namin ay female, ito naman ang male. Mas maliliit talaga ang male na viper kaysa sa mga female. At patternless naman nga na ang mga male. Pero same sp lang sila, Tropidolymus sabanulatus.